Parang di mo kayo nagbatian. Ayan, amin po. So may mga ipapanalangin po tayo. May mga batang masama ang kanilang pakiramdam at meron ding may birthday ngayon. Asa na? Kahapon ba ngayon? Kahapon. Birthday ng Mr. ni Charlotte kahapon. Amen. O sa mga kasama po natin ngayon, baka nagse-celebrate kayo ng birthday this week. Wala. Wala. Sige po, kung wala na, tayo po ay mananalangin na. Amen. Minsan pa, Panginoon, dinadakila namin ang pangalan mo sa oras na to. Maraming salamat sa buhay na meron kami ngayon, O Diyos. At ikaw po ay muli naming sasambahin sa pamamagitan naman ng pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, patuloy ka nga po, Panginoon, na maghari, mangusap sa bawat mga salita na pag-aaralan po namin ngayon. Ikaw rin ang magbigay ng kaunawaan, ng kapahayagan, O Diyos, na hindi lang po ito namin basta maririnig, bagkus bibigyan mo kami ng puso kung saan gugustuhin namin lahat na yung mga narinig naming salita mula sa iyo ay amin pong masunod, O Diyos. Ikaw po ang bahalang humipo sa aming mga puso, maging sa lahat ng kaisipan na naririto ngayon, ay pinapasakop po namin sa iyo, Panginoong Diyos. Anumang plano at galaw ng kaaway ay hindi mapangyayari, sapagkat ito po ay gawain mo. Lalo na po, Panginoon, doon sa mga merong sakit karamdaman ng mga bata, we pray for your healing touch right now in Jesus' name, for Cassie and for Kyra, Lord God. At ganun din kay Girlie na namamaga ang paa. And to the rest, Panginoon, kung man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Salamat din sa kaarawan ni Henry kahapon. Thank you for our rather here, O Diyos, na ipinagkaloob mo po sa kanila. Patuloy, Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang maitaas naming lahat sa umaga na to. In all the things that we do, Panginoon, patuloy na mabigyan ka namin ng kaluguran. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Gusto po natin i-acknowledge yung mga nakasama natin ngayon. Tama ba? From Bagtas? O, yan. Tingnan nyo gano'n sila kalayo. From Bagtas. Pumunta pa sila dito para umaten. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Toriano family. At kagabi yun, magka-chat tayo. Kagabi, may nag-chat doon sa page natin. Sabi ko sa inyo meron at merong gagawin ng Panginoon. Nag-chat siya doon sa page at nagkausap po kami. Eto na siya ngayon, si Jaira May. Mamaya po, kilalanin natin siya mabuti. Maraming salamat at sa bawat isa sa atin na patuloy na nagbibigay ng oras, lakas para sa ating Panginoon. Amen? Tulad ng nabanggit ko, bawat isa sa atin nagbibigay ng oras at lakas para sa ating Panginoon. Taas ang kamay ng pagod. Huwag kayo mahiya. Sige, taas kamay. Yung pagod. Pagod na pagod. Taas. Ayan. O ako, kanina pa nakataas. Ayan. Wala namang masama kung aminin yung pagod kayo, diba? Dahil talaga naman pong pagod kayo. Pagod tayo. Pagod tayong lahat. Amen. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay magandang bagay kung saan ang katulad nating mga pagod, it's time for a cool change. Ayan. Wala itong kinalaman doon sa kanta. Kasi baka nalalaman nyo yung kantang cool change. Wala po itong kinalaman doon. But it's time for a cool change. Ayan. Sa lahat ng mga napapagod sa pagtatrabaho, lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga empleyado, lalo nang napapagod kapag sweldo, ubos agad. Diba, no? Di ba, no, Marvin? Mini, nakaka-relate kayo? Diba, no? Parang dumaan lang sa kamay mo. Yung ilang linggo mong pinagpaguran, parang hinipan lang. Lalo mas nakakapagod po yung ganon. Amen. Yung mga pagod sa araw-araw na routine ng buhay. Meron akong 3 L sa mga nanay. Laba, luto, linis. Diba? Everyday routine yan. Nakakapagod po yan. No? Bukod doon, marami pang mga ginagawa. Alaga. Yan. Dagdag pa natin ang alaga sa mga anak. Dagdag mo pa rin yung pagsaway. Amen. Sa mga estudyante naman,
sorry. O, palitan natin yung salitang bulakbol. Stroll! Maganda na, ha? Di ba nakakapagod mag-stroll? Ikot ng ikot. Pagkatapos ng klase, kung saan kayo papasyal, kala nyo, ha? Ginawa ko kasi yan, kaya alam ko yan. Amen. Nakakapagod po yan. Sa mga nagmi-ministeryo na, nakakaramdam na po ng pagod. Bible study na naman. Maglilinis na naman kami ng church. Service na naman katulad nito. Naku, linggo na naman. A-attend na naman kami. Na imbis na ang nararamdaman sana natin kapag tayo uma-attend ng church, ano po dapat? Dapat tayo masaya, dapat tayo excited, dapat tayo nagagalak every time na pupunta po tayo ng iglesia. Pero minsan dahil sa iyong kapaguran, hindi yun ang iyong nararamdaman. Tama po ba? No? Yung kabaliktaran. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 23 verses 1 to 6. Awit. Gusto ko po siyang basahin sa NIV muna bago sa Tagalog. Psalms chapter 23 verse 26. O baka may nakaka-memorize sa inyo. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. Yun po yun eh. Ito po, babasahin natin. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Napakaganda. Amen. Basahin po natin siya sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay lamisan. At pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo, ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Salamat Panginoon sa mga salita mo na to. O Diyos, makapangyarihan ang salita mo. Kaya dalangin ko Panginoon ang kapangyarihan ng bawat salita at bawat himaymay ng mga salita na to na amin pong maririnig, pag-aaralan Panginoon. Dalangin namin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, lalo na po sa aming kaisipan. In Jesus' name, Amen. Sabi nga natin, pagod ka na, pagod na tayo, then what are you going to do? Pag pagod, then take a rest. Amen. Magpahinga ka. Sabihin ng iba, hindi. Wala na rin akong panahon, oras para magpahinga. Ito pong pahinga na pag-aaralan natin ngayon ay hindi lang siya pahinga ng physical na katawan po natin. Doon sa Bible po, kung pag-aaralan po natin yung rest na sinasabi ng Panginoong Diyos sa Bible, kapag sinabing mag-rest ka in the Lord, hindi lang yung physical yung sinasabi po doon, kung hindi mag-rest ka doon sa spiritual battle mo na nararanasan mo sa sitwasyon mo ngayon sa buhay. Amen. So when we say rest, pag sinabing mag-rest tayo sa Panginoon at sinunod natin ang Diyos, ito po ay nagpapatunay din na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos when we took a rest. Why? Dahil naniniwala ka na kung anumang oras yung sa akala mo nawawala sa'yo,
dahil hindi mo ipinagtrabaho o hindi mo ginawa ang mga bagay na to na nawala sa'yo, yung po ay nagtitiwala ka na kayang palitan po ng Diyos yun. Amen. Na kapag ikay napapagod, sinabi ng Panginoon sa'yo, magpahinga ka, na buong puso ka rin nagtitiwala sa kung anumang kapaguran meron ka, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Kaya yung sinabing rest dito, hindi lang yung physical, yung pinagpapahinga ng Diyos sa atin. Hindi lang yung physical nating katawan. Kung hindi lahat ng aspeto ng buhay natin gusto ng Diyos, tayo po ay magpahinga. Amen. No? So mga kapatid, it's time to have a cool change in your life. Panahon na para magkaroon na po tayo ng pagbabago sa mga routine ng buhay po natin na kung saan parang nagsasawa ka na araw-araw, ganito lang yung buhay. Naraano nyo ba yon? Papasok, uuwi, papasok uli, uuwi. Yung gano'n na lang ng gano'n yung buhay. Susweldo, ubus agad, daming pang utang, parang walang nangyayari. No? Amen? So, ganyan mga, alam nyo, pati isip, napapagod yan. No? At mas mahirap kapag ang pagod sa atin ay ang isip po natin. Pag pagod ang isip mo, wala ka talagang magagawa. Naranasan nyo na bang mapagod pati ang inyong kaisipan? Ayaw nang gumalaw ng katawan mo? Bakit? Pagod yung utak mo eh. Ang utak ang nagdidictate sa ating katawan kung ano yung ginagawa natin. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, magpahinga. Kasi once na pagod, lalo na ang utak po natin, wala na tayo magagawa. Amen. No? Pagod ka na physical, pagod ka na spiritual, pagod pa yung kaisipan mo, pagod pa yung pulsa mo. No, ang daming napapagod po sa mga tao. Pero ito na po yung panahon na magkaroon na po tayo ng cool change. Pag sinabing cool change, ito yung talagang magbabago tayo o babaguhin na ng Panginoon ano yung rutinary ng buhay po natin. Tayo lamang po ay sumunod sa Kanya. Bakit? Dahil ang Diyos mismo nagpahinga. God rested and everybody knows that. Amen. Alam na natin lahat yan. At after He created everything, in the 6 days, on the 7th day, sabi, God rested. Genesis chapter 2. Basahin po natin, verses 2 to 3. Genesis 2, verses 2 to 3. Sabi po rito, sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa 7th araw. Pinagpala niya ang 7th araw at itinangi. Nakita niyo po yun? Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ano ang pagkakapahinga ng Diyos doon sa 7th araw nung siya'y nagpahinga? Itinangi niya. Anong ibig sabihin ng itinangi? Mga kapatid, ano yung itinangi? Ha? Special, yes. Itinangi niya, tinuring niya na yung araw na yon ng kanyang pamamahinga. Yon ay special. Binukod, tama din yun na dahil yung araw na yon, binukod niya, special yung araw na yon. Kaya kung tayo ay nasa piling ng Diyos ngayon, ito yung araw na itinangi ng Diyos. Dahil espesyal ang araw kapag tayo po ay nasa piling ng Panginoon. Amen! Hindi lang tayo sumasamba na gagawin mo yung parang routinary na din. Alam ko na yung mangyayari sa service. May magpe-pray, pagkatapos na magpe-pray, kakanta, pagkatapos ng kakanta, magsasalita si pastor, tapos merong magkatay. Alam mo yun, memorize nila, di ba? Yung ginagawa natin dito. Parang gano'n na lang din sa inyo, ordinaryo, na kahit mananampalataya na, wala nang dating. Yung mga ginagawa sa buhay, kasama ang araw ng pamamahinga. Wala nang dating, nothing special, wala nang impact ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi lahat sa iyo pagod. Mula ulo hanggang iyong paa, pagod. Kaya nga sabi, pag nag-rest ka,
nagtitiwala ka rin sa Diyos. Amen. Pag tayo'y namamahinga, kung sinabi ng Panginoon, magpahinga tayo, tayo ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos. God, I will stop. Bahala na po ang Panginoon. Kasi diba, may mga trabahong ayaw natin tigilan. Tama ba ako? May trabahong ayaw natin tumigil. Lalo na yung mga may deadline dyan. Tama? Pag may deadline, lalong hindi mo titigilan yan. Kailangan matapos mo yan. Kasi kailangan maabot mo yung deadline. Amen po ba? Yun, naaano tayo doon sa deadline kasi meron tayong petsa na dapat matapos natin tong gawain na to. Kaya kahit napapagod ka na, sige lang, sige lang, sige lang. Kaya pagdating ng araw ng pananambahan na dapat namamahinga, yun ang araw na itinangi ng Diyos, yun ay nagiging sleeping time na ng mga mananampalataya. No, dito na natutulog. Bakit? Kasi napagod na for the rest of the week. Amen. No? Kaya sabi po rito, kahit ang Diyos nagpahinga at itinangi niya yung araw na yon na siya ay nagpahinga noong 7 araw. So, mga kapatid, hindi ordinaryo yung araw na to. Ang Diyos nga itinangi niya. How much more paano natin tinitreat ang araw na to kapag araw ng pagsamba natin? Amen. Yes, Lord. Mapapahinga rin ako. Alam niyo po, kapag tayo po ay nasa church at sumasamba sa Panginoon, hindi niyo lang namamalayan, kayo po ay napapahinga. Amen. Hindi man napapahinga yung physical nyo, lalo na dun sa mga may anak na hinahabol-habol. Pero yung kaisipan ninyo, na kino-comfort ng Panginoon, tinatanggal ng Diyos in a while yung ating mga alalahanin, yung ating mga kabigatan, yung mga problema. Hindi ba kapahingahan po yan? Na napakahalaga na meron kang, habang pinagpapahinga ka ng Diyos, meron kang kapayapaan. At yun po yung mahalaga, na tayo ay napapayapa sa piling ng ating Diyos. Katulad ng inawit natin kanina. No? Sa piling ng Diyos, nakakaranas po tayo ng kapayapaan. Yung hindi mo muna alintana, ano ang mangyayari mamaya, ano ang ulam mo mamaya, anong pagkain mo mamaya. Hindi mo muna alintana yung mga yon, lalo na kung wala ka namang pambili. Di ba? Nakakasakit ng ulo, yung isip ka ng isip. Kaya meron ng mga tao, bumibigay yung kaisipan. And that, nauuwi siya sa mental illness. Bakit? Bumibigay yung utak nila dahil sa dami ng kanilang iniisip. Kaya mag-iingat kayo, huwag kayong isip ng isip. Yung mga taong isip ng isip at gutom. Ay, take note, this is true. According to the doctors, yung mga taong isip ng isip, tas ayaw kumain, di ang tendency, gutom yan. Yun, malalapit. Pwede na pupunta sa 13, mga ilang panahon lang. Totoo po yun. Kasi yung, nabi ko nga sa inyo, may mga kamag-anak ako na ganyan, nalulong sa bawal na gamot. Dahil marami silang problema, yun yung kanilang katwiran. Isip sila ng isip, hindi kumakain. Hanggang sa bumigay ang isip. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang isip ng isip. Wala ka namang isip yun. Joke lang po yun. Totoo po, huwag kayong masyado. Pag kahit ang isip nyo po, pagod na, take a rest. Magpahinga po kayo. Bakit? Sabi sa Bible, kahit umisip ka ng umisip, may nagagawa ka pa. Nadadagdagan mo ba yung buhay mo? Diba, nakababasa po natin yan sa Mateo? May nagagawa ka ba kahit isip ka ng isip? Wala. Hindi nadadagdagan ang buhay natin sa totoo lang. Actually, nababawasan pa dahil ikaw ay stress. Kasi isip ka ng isip. Amen. Eh, magpahinga po tayo. Yung mata, napapagod din yan. Pag napapagod ang mata nyo, tumingin kayo sa
mga berde, sa mga halaman. Yes, you take your eyes a rest. Lahat ng kabuuan po natin, kailangan pinagpapahinga. Kasi sabi nga, utos ng Panginoon yan, God rested. Sabi sa Mark 2:27, basahin po natin, Marcos 2:27. Yung araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao. Hindi yung pamamahinga ginawa ng tao. Tama ba ako? Mark 2:27. Basahin na lang po natin. Sabi rito. Mark chapter 2. Verse 27. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para saan? Sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Nakita po natin to? Ang sabi dito, sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Amen? Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Iba naman yon. Yung iba naman gusto lagi pahinga. O hindi naman po yun tama. Yung wala nang gustong gawin, kundi magpahinga na lang ng magpahinga. Ayaw na magtrabaho, gusto na lang magpahinga na magpahinga. Nakahilata na lang ng kain, tulog ba? Hindi naman din po yun yung sinasabi. Kaya nga sabi rito, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Hindi naman din siya nilikha para magpahinga na magpahinga. Pero ang sinasabi rito, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Kung dudugtong natin yung verse 28, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. May kwento kasi yan sa taas. Kasi nung time na sila David ay they're always in war nung time ni David, tama po ba? Tapos nagutom sila, kinain nila yung tinapay doon sa templo. Na dapat yung tinapay na yon ay para lamang sa mga saserdote. Kung tutusin, bawal nilang galawin, bawal nilang kainin. Pero kinain yun nila David at nung kanyang mga kasamahan dahil nagugutom na sila because they are at war. Kaya sinabi ni Jesus ito. So merong mga pagkakataon na talagang nauunawaan din naman ng Diyos ang ilan kung bakit maging sa araw ng pamamahinga. Kasi sinita yung mga alagad niya eh. Kung babasahin po natin ito, o tingnan mo yung mga alagad mo, bakit sila gumagawa? Bawal yan. O, ito, kinuwento ni Jesus yung nangyari kina David. Nasa gerahan sila eh. Kaya nangyari, kahit araw ng pamamahinga o kahit hindi para sa kanila yung tinapay na yun, ay kinain po nila. Amen. So may mga pagkakataon talaga na talagang merong kapahintulutan o merong kaunawaan ang Biblia patungkol doon sa mga tao na nasa battle. Hindi naman nila yun gusto, pero kinakailangang nandun sila. Naunawaan niyo po yan? Kasi they are in a battle. Amen. Exodus 31:12-15. Basahin po natin. Exodus chapter 31. Sabi po rito, 31 verses 12-15. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangingilin ang araw na ipinahinga ko, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong kaapu-apuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat itinangi ko ito para sa inyo. Tingnan niyo yung susunod. Papatayin ang sino mang hindi magpahalaga rito at itatapon ang sino mang gumawa sa araw na to. Sa Old Testament po, talaga pong mahigpit noong Old Testament. Talagang noon, bawal talaga ang mga gagawa sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sabi rito, papatayin ang sino mang gagawa
sa araw ng pamamahinga. Pero mas hayaan nyo pong basahin ko po siya sa NIV. Meron dito hindi masyadong dyan. Sabi rito, kasi sinasabi ni Moses dito, pinipilit ni Moses, na samahan mo kami, Panginoon. Yan. Iba pa po yata yung sinasabi ko. Ayan. Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people. Yan. So talagang pinahahalagahan po ng Diyos yung araw ng pamamahinga. Yung mga hindi susunod dito sa lumang tipan, anong gagawin? They will be put to death. Amen. Kasi alam ng Diyos siya yung gumawa sa atin eh. So alam niya yung cycle ng buhay natin. Na tayo magtatrabaho, na ang tao'y mapapagod. Kaya inano niya rin yung pamamahinga. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho dahil hindi po robot ang tao. Yung robot, pwede sa kanya yun. Kasi walang mararamdamang tiredness. Amen. Pero sa ating mga tao, napakahalaga na lahat ng kabuuan po natin, as in lahat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina pa, hindi lang yung physical ang pinagpapahinga natin when we are in the presence of God, pero lahat po ng kabuuan natin ay nagkakaroon ng kapahingahan. Amen. Kumbaga, nare-refresh po tayo. No? So, yun po yung una. Kailangan natin na ng cool change dahil ang Diyos nga mismo nagpahinga. Sino ka naman para hindi magpahinga? Sino naman po tayo para hindi sumunod sa Diyos? Pangalawa, lahat ng mga napapagod na sa kanyang ministeryo. Ang sabi sa Exodus 33, 12 to 14. Ito pala yun. Exodus chapter 33. Verses 12 to 14. Basahin ko muna siya sa Tagalog. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos niyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di niyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, pinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Verse 14, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at yon ay lubusan kong ipasasamok sa inyo, sagot ni Yahweh. Kung makikita nyo pa po yung conversation nila dyan, ni Moises at ni Yahweh, talagang pinilit ni Moises na samahan nyo po kami. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga bahay. Basahin ko po siya sa NIV version. Sabi po rito, ang sagot ni Yahweh, doon sa verse 14, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Sabi po, kasi sa verse 14 ng Tagalog, sabi diyan, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo, at yon ang lubusan kong ipasasako sa inyo. Dito sa NIV version, my presence will go with you, and I will give you rest. Mga kapatid, go with God. In our service to the Lord, do it with God. Never do your work, never do your service alone. Kasi mapapagod ka talaga. Bakit? Alam mo, iisipin mo, ako na lang ako yung gawa ng gawa. Ako na lang ako yung nagpe-pray. Ako na lang ako yung nagtuturo. Nakita mo yung sarili mo? Ako na lang ako. Kaya napapagod ka. Amen. Sa ministry po, maaaring maranasan ng mga naglilingkod ito sa Diyos. Yung mga na-overwhelmed. Ako na lang ako naglilinis. Ako na lang ako nag-aayos ng mga bangko. Ayan. Puro ako. Hindi na naisip na dahil ginagawa mo yan, dahil mahal mo ang Diyos. Kasi ang nasa isip mo na, ako yung napapagod, ako yung nagsasakripisyo, ako yung gawa ng gawa. Napansin nyo, puro ka na lang si ako.
ako. Kaya napapagod ka. Kasi ginagawa mo yon ng ikaw lang. Hindi mo siya ginagawa na sinasama natin ang Diyos. Kasi pangako naman ng Diyos, I will go with you and I will give you rest. Mga kapatid, in service to God, in our ministry to the Lord, go with God. Sa Old Testament yan, baka sabihin ninyo, titingnan nyo sa New Testament, anong pangako ng Diyos doon sa Hebreo? Hindi kita iiwan, di pababayaan man. Kaya ang Diyos hindi nang iiwan. Kaya kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, kasama po natin actually ang Diyos. Ngayon, mahilig lang minsan ang mga tao dahil akala niya napakagaling niya na. Akala niya napakasipag niya na. Kaya tendency ginagawa niya o nasa kaisipan niya, ako na lang ng ako. Kaya napapagod siya. Amen. Pero dapat po, in service to God, in our ministry, no, sama po natin ang Diyos, katulad ng binanggit ko nung nakaraang Sunday. Huwag kang gagawa sa puso mo at sa isip mo na mag-isa ka. Ngayon, kung ganun nga ang nangyayari sa loob ng iglesia, marahil walang pakiramdam yung ibang kasama. Kung hindi man walang pakiramdam, ay walang pakialam. At yun po yung nakakalungkot kapag ang isang iglesia ay ganun ang nagaganap sa loob. Dahil ang sabi natin dito sa SCM, tayo po ay pamilya. Amen! Ang pamilya nagtutulungan, nagsasamahan, nagdadamayan, nagkakaisa. Amen po ba? No. In service to men, ministry din natin yan. Bukod sa Diyos na pinaglilingkuran natin, naglilingkod din po tayo sa ating mga kapwa. Do not walk alone. Do not evangelize alone. Mapapagod ka. Amen. Paano pinadala ng Panginoon yung mga alagad niya kahit sa New Testament na? Sa Mateo, dala-dalawa. Amen? May kasama talaga na isa. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod po sa Panginoon, totoo merong kapaguran niyan physically. Pero it was a fulfillment. It is a fulfillment. It is an exceeding joy kung ang nasa puso mo sa paggawa mo ay ang Panginoon. Katulad po nung nakaraang Biyernes, napakaganda ng naganap dito nung nakaraang Biyernes. Napakasaya, napakagaan ang araw ng pananalangin. Sabi ko nga, sana lang kahit walang bisita, ay darating pa rin po tayo. At makikiisa pa rin po tayo sa araw ng pananalangin. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, sa Biyernes, narito ka. Sige, sabihin ninyo. Hindi lang yung dahil may bisita ng Biyernes, kaya tayo nagsi-attend. Kung hindi dahil talagang dapat tayong dumalo. Anong sabi natin nung nakaraang linggo? A prayerful church is a powerful church. We want this church to become powerful. Then we must pray all together. All together. Amen. Sana maliwanag po yung all together. Sama-sama po tayo. Amen. Dahil isa lang naman ang kahilingan natin, ang SCM para sa Diyos. No? Dangan nga lamang at hindi kayo nakadalo ng Biyernes, hindi nyo naranasan yung exceeding joy na sinasabi ko. Yun yung mga pagkakataon na sabi ko nga, dapat kapag may pagkakataon, hindi natin pinapalampas. Amen? Kasi bibihira yung mga ganong pagkakataon. Hindi natin siya dapat pinapalampas. If there is an opportunity, grab. Katulad po ng mga ganong gawain. Amen. Na merong ibang pinapadala ang God sa atin. Alam mo ba, naiisip ko ngayon, pinasisigla ng Diyos yung prayer intercessory natin.
Pinasimulan niya na. Ang kailangan na lang, ipagpatuloy po natin. Amen! Amen. Ayan, kaya talagang dapat, sa darating na Biyernes, naririto po, hindi man lahat, pero karamihan. Amen. At least karamihan naririto. Punta po tayo sa pinaka-main verse natin, Psalms 23 uli. Balik tayo doon sa awit. Psalms chapter 23. Sabi po dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Verses 1 and 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ayan. Dito sa verse 1 and 2, kung makikita po natin, kahit puntahan nyo po rin yung Tagalog, mapapansin po natin dito, God is leading us to His place. Nakita po natin yon? No? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Sa gulo ng mundo na to, ang Panginoong Diyos po natin ay inaakay tayo sa tahimik na batisan, na kung saan i-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Kaya nga sa umpisa pa lang, sinasabi niya na nang sumulat na to ng awit, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kasi nandun yung pagtitiwala mo sa Diyos. Panginoon, napapagod na ako, magpapahinga ako kasi sabi mo, I will take a rest. I must rest. Dito tayo nililid ng God. Di ba napakasarap po talaga ng kahit gawin nyo itong literal. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet waters. Anong nai-imagine nyo po doon? Yung nature, di ba? Nakaupo ka lang sa malinis na damuhan, tapos may malinis na tubig na umaagos. Nakakita na kayo ng ganon? Kahit gawin po nating literal, nandun ka sa ganong klase ng lugar, hindi ba naa-at-peace ka? Nararamdaman mo yung kapahingahan, yung kapayapaan, na-appreciate mo yung beauty, yung nature, yung creation ng God. Ayan. Kaya isang araw sa buhay nyo, pupunta kayo sa ganung lugar. Iyon din yung isa sa pinapangarap ko. Kaya pinamagatan ko siyang time for a cool change. Sa awit ng cool change, meron po siyang ganito. If there is one thing in my life that is missing, that's the time that I spend alone, staring at the cool and clear bright water, parang ganon. Yun, tumipid ka na sa tubig. Pagod ka na sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, then go with this place where God is leading you. Amen. And where is that place? In His presence. Sa piling ng Diyos. Diba inaawit pa po natin yan? Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Sana lang ganun talaga yung nararamdaman po nating lahat kapag tayo po ay nandito sa piling ng ating Diyos. No? Ganun po yung ginagawa ng presensya ng Diyos sa atin. Hindi lang nga yung physical, yung pinagpapahinga ng Diyos sa atin, kung hindi yung spiritual natin, yung kaisipan natin, lahat-lahat ng kabuuan sa atin, kasama na yung pagtitiwala natin sa Diyos. Panginoon, namumroblema ako bukas. Magtiwala ka sa Diyos, bahala ang Panginoon. Amen. Verse 3, sabi diyan, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Sa Tagalog, binibigyan niya ako yung bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matwid na landasin doon ako inaakay. Hindi ba kapag nagpapahinga, nagkakaroon ka ng bagong lakas? Amen. Bakit kailangan mo ng bagong lakas? Kasi alam ng Diyos, kinabukasan papasok ka uli. Kinabukasan magtatrabaho ka uli. Kinabukasan mag-aaral ka uli. Kaya ang binibigay ng Diyos sa
ka, malakas ka nun, tamad ka lang. Magkaiba yung tamad sa malakas. Ho! Tama ba? Malakas ka nun, tinatamad ka lang. Pero may lakas ka. Bakit? Binigyan ka na ng Diyos ng bagong kalakasan. Kaya yun yung kahalagahan ng nasa iglesia po, ang bawat mananampalataya ng Diyos kapag araw ng pamamahinga. Nakakala mo ba nagsasayang ka ng oras pag pumupunta ka rito? Na imbis na ipapahinga mo, hindi natin nalalaman, higit-higit pa sa pahinga ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin kapag tayo'y nasa church. Yun po ba yung nararamdaman ninyo? Ang tanong kasi doon, kung yun yung nararamdaman ninyo, o kulang na lang, isa rin kayo sa hilahin para lang umate ng gawain ng Diyos. Hindi mo talaga mararamdaman hanggat hindi mo hinahakbangan ang kautusan ng Diyos na magpahinga ka sa Kanyang presensya. Try! No, subukan po natin na magpahinga sa presensya ng Panginoon every Sunday. At makikita mo, nire-restore ng God yung bagong lakas. Dahil binigyan kanya ng kapahingahan. Amen? Verse 5. Gusto ko siyang basahin sa NIV ulit. Balik ako sa NIV. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Sabi sa verse 6, kinakanta natin to, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? Kinakanta natin yan? Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Forever. Yun po ba yung gusto nyo? You dwell in the house of the Lord? O kulang na lang. Hindi, yung pupunta dyan. Ito ang pinakamasayang lugar. Dito ang pinakamasarap na lugar. Ang church. Nung bagong born again ako, sabi ko, sana lagi linggo. Kasi pag linggo, nalilimutan ko talaga yung, lalo nung maliliit yung mga yan, bawat araw, problema ko yung pagkain namin. Kaya pag nasa church ako, talagang, I'm really at rest. Pahingang-pahinga yung isip ko, yung puso ko, kaya nasasabi ko, sana araw-araw, linggo na lang, para lagi na lang ako nasa church. Kasi doon ko nararanasan yung kapahingahan sa Panginoon. Amen. Sana yung nararamdaman ninyo kapag nandito kayo, yung katulad ng inaawit natin, and I will dwell in the house of the Lord. Yung gustong-gusto mo, nandito ka. No? Gustong-gusto mo, nasa church ka, together with your fellow brethren. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan nyo. Gusto nyo ba kasama yung mga yan? Yung natutulog, palabasin. Sorry. Tama! Kailangan gumising na po tayo. Gising-gising na. Amen. Balikan ko yung verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Akala ko, ibig sabihin ng you anoint my head with oil. My cup overflows. Umaapa. Yung bubuhusan ka lang ng langis. Literal lang na pagbuhos. Tapos, di ba ginagawa naman nila to, even in the Old Testament, ina-anoint, kung sino yung maa-appoint sa isang gawain ng Panginoon, ina-anoint ng langis. Amen. Kaninong hayop kinukumpara ang mga anak ng Diyos? Sa tupa, sa sheep. Sabihin mo sa katabi mo, tupa ka ha. Ayan, sabi rito, you anoint my head with oil, my cup overflows. Ito po pala ang ibig sabihin kung saan kailangan natin ng anointing ng Diyos. Yung tupa po talaga, dito muna tayo sa tupa. Yung tunay na tupa, yung hayop. Yung mga tupa daw po,
kapag ka na ano sila sa briars. Sorry po, hindi ko mapakita sa inyo yung briars. Pero yung briars po ay yung, alam niyo yung sinuksok kay Jesus na koronang tinik? Yung matinik ng mga halaman. Yung ano nun, kapag na-trap yung tupa doon, siyempre, anong gagawin ng tupa? Magpipipiglas yan. May tendency nangyayari po kasi sa mga tupa ito. Magpipipiglas yan para matanggal sa leeg niya yung briars. Up to such time na kahit mamatay siya, maaari siyang mamatay doon sa ginagawa niyang pagpipiglas kasi na-entangled siya nung briars. Isa po yun. Pangalawa, merong mga little flies, sinasabi rito, sa tupa muna po tayo na dumadabo sa ship, para daw silang langaw, pero hindi sila langaw. Ang tawag nga rito, horrid little flies. Nang ginagawa nila, pupunta sila sa nostril ng tupa. Nostril, sa bandang Sa may nostril? Sa loob, sa labas? Sa loob, di ba? Pupunta sa loob ng ilong ng tupa. Siyempre, irritating yon sa hayop. At hindi lang yung basta nandoon. Nangingitlog. Yung insekto, yung flies na yon. At once daw na nangitlog yung na yon, siyempre dadami, di ba? Yung itlog nagiging bulate. Yes. Yan according to the ng mga tupa, nararanasan nila yan. So pag naging bulate na siya, siyempre ang tendency, kung ikaw nga tao, pagka nalagyan ka ng tubig sa tenga, di ba? Ganyan ka ng ganyan. Yung pang meron kang yung tupa na merong mga bulate sa talaga yan, diba? Wawasiwas niya yung ulo niya. Yun yung kaya niyang, yun yung sa tingin niya ay paraan para mawala. Iwawasiwas niya yung ulo niya, ihahanap siya ng matigas to beat his head. No? Sa bato rin, hanggang sa minsan namamatay ang tupa dahil sa ganon. Pangalawa yun, di ba? Kaya yung tunay, yung mga shepherd talaga, yung mga nag-aalaga po ng tupa, binubuhusan talaga nila ng, literal po ito sinasabi ko binubuhusan talaga nila ng langis sa ulo yung kanilang mga alagang tupa. Why? For protection. Doon sa mga sinabi ko. Yes, para maingatan sila. Doon sa mga pwedeng hayop or insekto na nagkukos ng death ng mga tupa kapag sila ay napasukan sa loob ng kanilang nostril. Amen. Yung oil na yon, it forms a barrier doon sa buhay ng tupa. Nagiging siya, nasa Tagalog yung barrier? Pananggalang. Salamat mga kapatid. Nagiging pananggalang yon ng mga tupa sa kanilang buhay. Nagiging shield nila yung oil na yon. Amen. Ngayon mga kapatid, punta tayo sa tao. Sabi rito, sa verse 5, nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Hindi ba napakabuti ng Diyos para langisan ang ulo ng kanyang tupa? Bakit? Kasi alam niya, marami tayong nagiging kaaway. Kasi alam niya, may mga flies, may matitinding mga insekto na pwedeng pumatay sa atin. It will cause us to death kung magpapapalag po tayo. Nakita niyo yung relevance ng anointing of oil dito sa sinasabi sa verse po na to? Kung paano iniingatan po tayo ng Diyos. Kaya ang sabi rito, nagagalak ka o nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. Bakit? Alam ng Panginoon, ang mga kaaway nandyan lang. Any moment, anytime, pwede kang dalhin,
Pwede kang pasukin. At kapag ikaw nga ay nagkaroon ng irritable sa buhay mo, no? Iritasyon sa buhay mo, hindi mo na malaman ang gagawin mo. Kaya ang ilang mga tao, nagkokos sila ng ano? Suicide. Nagpapakamatay sila. Dahil hindi na makayanan ng isip nila eh. Anong gagawin nila eh? Nakuha nyo? Amen? Napakagaling ng Diyos, di ba? Kaya napakaganda na tayo po ay nagpapaanoy sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos gustong-gusto niya na i-anoint ang bawat ulo sa natin. Sabi nga rito, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At hindi lang basta nilalangisan, pinapaapaw niya pa. Para naninigurado ang Diyos, walang ibang makakapasok na kaaway sa kanyang mga tupa. Kasi ayaw niyang mamatay ang tupa niya. Amen. Ganun po kabuti yung Diyos natin. No? Akala natin, ano kaya yung noong ko pa ito iniisip, ano ina-anoint ng oil yung ulo natin? Paano ina-anoint ng God ng oil yung mga ulo ng mga tupa? Ito pala yun. No? Kaya naman, yung tupa na na-anoint ng Diyos, gustong-gusto sa iglesia ng Diyos. No? Gustong-gusto sa tahanan ng Diyos. Bakit? We feel secured and protected in the presence of God. Pag tayo nasa Diyos, talagang ang nararanasan natin ay tayo iniingatan ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lang po tayo basta sumasamba kapag araw ng linggo. Hindi lang natin namamalayan ang mga bagay na to na ginagawa po ng Diyos sa bawat mga mananampalataya, sa bawat mga anak niya. Amen? Nakakatuwa po ang Panginoon. Ganon siya magmahal. Ganon po siya magmahal. Kaya ipagkaloob na po natin, it's about time for us to have a cool change in our life. Paano mababago? Ganon pa rin naman yung trabaho ko. Baka sabihin nyo, ganyan. Paano mababago? Bukas nga, papasok ako ulit. Actually, wala naman talaga mababago sa routine mo. Ano kailangan mabago sa'yo? Yung kaisipan mo. Yung mindset mo. Na walang nangyayari sa buhay mo kahit Kristiyano ka. Tama? Maraming Kristiyano ngayon, ang nasa isip nila, sumasamba naman ako, atin ako ng atin. Bakit wala pa rin? Bakit ganun pa rin ang buhay ko? Naakala nila walang nangyayari sa kanilang buhay. Dahil ang gusto nilang ebidensya, ibubuhos, ibabagsak ng Diyos sa kanila ang pagpapala. Ganon usually ang gustong maranasan ng mga Kristiyano. Pero hindi nila nakikita itong ginagawa ng Diyos na ito, kung paano iniingatan ng Diyos yung mga tupa niya. Amen. Again, hindi naman mababago yung routine nyo. Bukas, kung anong ginagawa nyo, gagawin nyo pa rin. Tama? Pero ano kailangan nyo nang baguhin? Ano na kailangan natin baguhin? Yung ating pong kaisipan. Na hindi, magtrabaho man ako na magtrabaho ngayon, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Magtiwala ka, kapatid, na hindi ka lang nandyan forever. Anong kailalagyan ng buhay mo ngayon? Hindi ka lang ganyan forever. Amen. I remember my prayer every day nung nandun pa kami sa Noveleta. Araw-araw po yun. Kino-confess ko, binibigas ng labi ko, Panginoon, kahit konti, iaangat mong buhay namin, iaalis mo kami sa lugar na to. Araw-araw yun, papasok ako, uuwi ako. Kasi ayoko talaga sa lugar na yun dahil napakaraming tao. Siguro yung mga nakakaalam ng bahay namin nun sa Noveleta, di ba, papasok, bago ka makapunta sa amin, ang dami mong taong dadaanan. Introvert ako Ayoko ng ganong paligid. Pero doon lumaki yung mga anak ko, doon kami nagtagal.
Pero lagi ko sinasabi, Panginoon, iaalis mo kami dito. Iaalis mo kami dito. Iaantas mo ng kahit kaunti ang buhay namin. Ganun kalit ang pananampalataya ko. Kahit kaunti, iaangat mo ang buhay namin. Isang araw na sabi ko kay Polo, na tinawanan niya ako, Polo, napansin mo ba? Pag kumakain tayo ng hotdog ngayon, hindi na natin tinitipid. Hindi totoo. Dati kasi, pag bibili siya ng hotdog, tigi-tigisa lang talaga. Walang sobra. Pero sabi ko ngayon, pag bumili tayo ng 1 kilong bossing, di ba inuubos na natin? Hindi, sabi niya wala lang kasi tayong rep. Hindi, kasi hanggat gusto natin kainin, di ba, kinakain na natin. Kung baga kahit pa paano, at least man lang sa hotdog, di na natin tinitipid yung ating mga sarili. Eh di ba may level up? Yun po yung sinasabi ko. May level up. Ganyan, nasa atin talaga. Kung magle-level up, kung magkakaroon ng cool change, yung pagbabago ng buhay natin. Eh, kung di tayo magtitiwala sa Diyos, huwag ka nang aasa, kapatid. Amen. Huwag ka nang aasa kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. No? Talagang hanggang dyan ka na lang. Kasi wala kang wala kang tinitignan na Panginoon eh. Kasi maraming mananampalataya ganyan. Kahit mananampalataya na, hindi nakatingin sa Panginoon. Saan nakatingin? Doon sa ginagawa niya. Doon sa pagod niya. Doon sa kakayahan niya. Na lahat, susolusyonan niya. Eh di ba may limitasyon lang ho tayo? May limitasyon ho tayong mga tao kung ano lang yung kaya nating gawin. Hindi lahat kaya nating gawin. Kaya anong dapat gawin? Take a rest. Take a rest in the presence of God and trust the Lord. Umasa tayo sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Napakabuti po ng Diyos natin at mahal na mahal po niya tayo. Ngayong araw na to, ni-refresh niya po tayo. As a matter of fact, last Friday pa ako na-refresh. Last Friday, noong araw ng pananalangin na may gawain po dito, doon sa mga nakadalo, nauunawaan po ako. Di ba? Talagang nagkaroon ng kasiglahan. Kung baga masigla na, nadagdagan pa. Mas lalong na-inspired na gumawa sa gawain sa kaharian ng Diyos, na paglingkuran ng Diyos, na mahalin ng Diyos, ng lubos-lubos. Bakit? Kasi mayroon siyang pangako sa atin. No? Simula sa araw na to, meron na tayong ini-envision, and we must confess, may uupo na dyan. Amen! Kailangan lang po consistency. Hindi yung kailan lang maisipan. Hindi. Constant. Ano yung constant? Hindi nagbabago. Tuloy-tuloy. Yun po yung consistency. Hindi yung kung kailan lang maisipan, doon pinagpipray. Hindi. Dapat dire-diretso, tuloy-tuloy ang pananalangin natin. Panginoon, nagkakaroon na ako ng katabi dyan. Pag-pray nyo nga yung mga upuan nyo na walang nakaupo. Sige, sabihin nyo, Panginoon, balang araw may uupo din dito. Yun ay kung naniniwala tayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Dalangin ko si kapatid na Jaira magpatuloy. Mag-pray natin siya. Saan siya galing? Lumabas siya sa social media. Yun yung sinasabi ko, di ba, noon pa. Magbahagi tayo ng magbahagi. Because who knows? Yun nga yun eh. Who knows? Eto na yun, oh. Pinapakita na ng Diyos. We can never tell the power of God kung saan. Alam mo, kahit ano pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit ano, kahit sino. Yung hindi natin sukat maisip, kayang pakilusin ng Diyos. Amen. Kaya simula sa araw na to, mga kapatid, time for a full change. Every time natin kayo dyan at wala kayong katabi, kusa nyo nang ipapanalangin yung mga upuan na yan.
Kayo na, magkukusa na kayo. Ipapanalangin na ninyo hanggang sa eventually mag-mature ang bawat isa sa atin, lalo na kung makapag-training na po tayo doon sa ating All Nations Disciple. Mas lalo nyong maunawaan ang lahat ng bagay, mas lalo nyong mananamnam ang salita ng Diyos, mas lalo nyong ginugusto na makapaglingkod sa Diyos. Amen. Natutuwa ako doon sa sineshare ni Pastor Joe last Friday. Konti na lang. Doon sa kanila, ang ginawa niya lang, mag-train ng mag-train. Yun ha. Tinrain niya ng tinrain. Mga kabataan pa yun, mga yun dati. Tapos nung nagkatrabaho na raw, yung mga tinitrain niya na yun, hindi niya po diniktahan, hindi niya sinabihan, pero yung mga tinrain niya na yun, kapag ka ang na-applyan o natanggap sila at alam nila may pasok ng linggo, they rejected it. Sila ay tumatanggi na. Hindi na po nila pinapasukan. Hello? Kaya yan si Polo, pinagpe-pray ko na ngayong mabuti yan. Pwede yung ganyan. May araw ka lang, dapat ang araw ng linggo ay sa Panginoon. Bagamat talagang nakakatulong po ng malaki sa amin yung kanyang trabaho ngayon, pero nagpe-pray pa rin po kami. Mapalitan. Mapalitan pa rin po yung kanyang pinapasukan. Isa pang bagay, may GC kami. Yung church nila, Pastor Joe, yung mga kabataan, pinakita ko kay Kate. Yung mga worship team nila. Diba, hindi naman lingid sa atin na nagpapakonstruct po sila ng building. Amen. Yung mga youth nila, yung worship team nila, nagla-live. Nagla-live. Pinasa yung link eh. Nagla-live. May request ka na Christian song, pwede raw nilang kantahin. Magbigay ka lang kahit magkano. Fundraising. Dahil sa kanilang building. Gusto kong maisip na talagang mahal na mahal nila kung nasan sila naroon. Amen. Kasi kinukusa nilang gawin yun. Nawa dumating ang panahon, dito po sa atin, meron na rin mga magkusa na kahit hindi mo sasabihan, ginagawa nila yung mga bagay na dapat alam nila, kulang pa kami nito, kulang pa kami nito, kulang pa kami nito. Alam mo yun? Amen po ba? Amen. No? Yung mga ganon, nagkukusa sila. Why? Kasi naiintindihan na nila yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. And the fact na napakabata pa nila. Mga youth eh. Mga youth pa lang sila, nakakatuwa na yung puso nila. Nawa, dumating din yung panahon, dito ganun din. Somehow, merong pagkaingit akong naramdaman nung nakita ko yun. Sabi ko, buti pa sila gumagawa ng paraan para sa kanilang iglesia. Amen? Pero alam ko naman, meron tayong lahat heart doon. Hindi nyo lang siguro alam paano gagawin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ano yung skill mo? Sila, yung ginagamit nila, yung skill nila. Pagkanta. O anong skill mo? Gamitin mo rin. Para sa Diyos. Amen. No? Ang daming kaparaanan para tayo po ay makapaglingkod sa kaharian ng Diyos, makatuwang ng iglesia na to, para mas sa ikaluluwalhati pa ng ating gawain. Amen. Kaya nga kung hindi man kayo nakakapunta, we ask for your support. At least yung mga mapapapunta natin, meron man lang support doon sa mga nagiging representative ng iglesia na to. Yung mga ganong bagay po, malaking tulong po yan dito sa SCM. Amen. Kaya mga kapatid, it's time for a cool change. Huwag na huwag mong iisipin na walang nangyayari sa buhay mo. Meron. Amen. Again,
Hindi magbabago yung routine ng buhay mo sa ngayon. Sa ngayon. Pero who knows? Isang araw, magbabago na yung routine ng buhay mo. Hindi ka na maglalaba. Hindi ka na magluluto. Hindi ka na maglilinis. Bakit? Kaya mo na magbayad. O, ayaw nyo ba yun? Diba? O, malay nyo, mangyari yung mga yan. Mga ganyang bagay. Pero kapag yumaman na kayo, mga kapatid, ingatan din ang puso. Kasi minsan, pag mayaman na rin, nag-iiba na rin ang nag-iiba na rin po yung puso. Sabi ng principal ko sa akin, Jenny, ikaw doon sa church mo, huwag kang magpe-pray ng mayayaman. Sabi, bakit naman nakikita mo yung nangyayari sa amin. May point. Pero hindi ko sinasabing maging mahirap na lang tayo. Nagkakagulo talaga pag maraming may pera. Kasi gusto nila, sila yung masusunod. Hindi pwede yun. Amen! Kahit maging mayaman tayo, kayo, sama ko. Walang ganon. Ang masusunod dito, ang Diyos. Kasi sa loob po ng church, meron talagang mga ganon, nagiging politics. Dati member nila si Edwin Samot. Kilala niyo si Edwin Samot? Yung may parlor na Edwin. Alat yan, di ba? Doon po yan nagsimula si Edwin Samot. Ba't siya umalis? Kasi naging niya, laki-laki ng tinatights ko, dapat ganito gawin natin, ganito, gano'n. Ganyan po siya. Noong lumaki yung tights niya, gusto niya, siya na nasusunod. Kahit may pastor, hindi pwede. Kaya mga kapatid, pag yumaman na kayo, at lumaki yung kaloob nyo sa iglesia, sa Panginoon, ay hindi, huwag nyo gagawin yun. Parang kung sino dapat ganito, dapat ganito, saan na pupunta yung pera? Ganyan, ganyan. Yan, mga ganyan. Okay po ba? Tayo po natin tumayo. Dalayan ko, na-refresh po tayo sa mga narinig po natin ngayon. Kung saan nais talaga ng Panginoon, tayo po ay makaranas ng kapahingahan sa piling ng ating Diyos. Hallelujah. Kung may nakakaalam po ng awit na to, sabayan niyo po kami. Times of refreshing. Kapag araw ng pagsamba, nire-refresh po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag araw ng pagsamba, pinagre-rest po tayo ng Panginoon. From our head down to our foot, God wants us to feel rest. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. And we are asking for your anointing in our head right now. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Times of refreshing, here in your presence, oh great the blessing, and being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed.
kami sumasaya. Kung anong meron sa mundo na to, doon nakabase yung kaligayahan namin, yung kapayapaan namin, yung kapahingahan namin, lalo na kung pag-uusapan ay pinansyal, Panginoon. Minsan nakabase doon ang lakas namin mga tao. Kapag walang pera, mahina. Pero kapag mayroong pera at maraming pera, napakalakas, napakasigla, napakasaya, O Diyos. Pero hindi namin nalalaman, namamalayan kung ano yung ginagawa mo every time na kami sumasamba. Kung ano, Panginoon, ang pag-iingat na ginagawa mo sa iyong mga tupa, na ngayon nalaman na namin, why do you want to bake an oil or to put an oil in our head, Lord God, na gustong-gusto mo, nalulugod ka, O Diyos, nalangisan ang aming mga ulo. It is because for our protection. Nagsisilbing barrier ito ng aming mga buhay. Sa lahat ng mga struggle sa buhay na to, nararanasan namin, Panginoon. Sa lahat ng mga struggles, ng mga kaisipan na hindi magaganda, pagod na kaisipan na, O Diyos, nagsisilbing barrier, Panginoon. Yung anointing mo, Panginoon, kung saan gusto mo. Kapag ganito yung nararanasan namin, we must rest in your presence, Lord God. Nawa, O Diyos, hindi man mabago sa ngayon yung mga routinary acts po namin everyday. But in time, and starting today, Lord God, ang mabago sa amin ay aming kaisipan na magtiwala sa iyo, ang aming mga puso na magmahal sa iyo, O Diyos. At makasunod kami doon sa great commandment to love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa panibagong lakas na ipinagkaloob mo sa amin. Para bukas, muli sa pagharap namin sa hamon ng buhay na to, malakas kami. Kasi binigay mo yung lakas na yun, Panginoon. Salamat po ng marami sa kapahingahan na nararanasan po namin ay pinagkakaloob mo. At matutunan namin yung value, Lord God, kung paanong itinangi mo ang araw ng pamamahinga, O Diyos. Bawat isa din sa amin, matutunan namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagtangi sa araw na to. Ang araw na ito, O Diyos, ay araw para sa iyo. Wala nang iba. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka ng aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Panginoong Hesus. Kami magsasabi ng Amen.